Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2361 hanggang Kabanata 2370. Kabanata 2361. Magkasama ang mga mukha ni Hansen at ng dugong Kirin. Nag-alinlangan si Hansen, sinusubukang magpasya kung dapat niyang isama ang dugong Kirin sa mga santuwaryo. Kahit nasaktan ng mga kapangyarihan ng santuwaryo ang nilalang, mas mabuti pa ito kaysa sa pagiging pinipiga sa isang sausage doon at ngayon din. Ang bahaghari na susong dagat ay hindi gumalaw. Patuloy nitong tinutulak ang salamin sa ibabaw ni Hansen at ng dugong Kirin sa isang malupit na pagtatangka na durugin sila. Ang itim na susong dagat ay nakatayo sa labas lamang ng salamin at tila masayang-masaya ito. Medyo gumalaw ito, at maliliit na itim na bagay ang lumabas mula sa kabibe nito. Ang mga ito ay ang maliliit na itim na susong dagat. Ang mga maliliit na susong dagat na iyon ay pinalibutan ng salamin na parang alon ng tubig. Walang bilang ang mga ito, at parang ulap ng tinta ang mga ito. Nakaramdam ng panginginig si Hansen habang tinitignan niya ang mga ito. Kung durugin siya ng salamin hanggang sa maging katas, hindi siya magiging ligtas sa pagkamatay. Ang kanyang bangkay ay kakainin ng mga gutom na susong dagat. Habang kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at naghanda na gamitin ang kanyang Blood Pulse Sutra upang bumalik sa mga santuwaryo, isang magandang pulang liwanag ang lumitaw sa itaas niya, sumisikat pababa sa kalaliman ng dagat. Pagkatapos noon, nakakita si Hansen ng isang naglalagablab na apoy na dumaan sa dagat. Para itong apoy na phoenix na bumababa mula sa langit. Ang kakaibang pulang liwanag ay ang mga apoy nito. Napansin ng itim na susong dagat at ng bahaghari na kristal na susong dagat ang phoenix. Ang itim na susong dagat ay nakakatakot at agad itong umatras pabalik sa loob ng kabibe nito. Ang bugaw nitong liwanag ay lumitaw pagkaraan ng isang sandali. Tinipon ng bahaghari na susong dagat ang mga cade nangyari sa bahagharing sangkap nito sa malalakas na alon ng salamin na bahaghari na dumiretso sa phoenix. Pang! Tinakpen ng salamin ang phoenix. Inilabas ng itim na susong dagat ang ulo nito nang makita nitong nahuli ang apoy na phoenix. Sobrang saya nito kaya medyo tumalon ito. Pang! Sa sumunod na segundo, sumigaw ang phoenix, at umakyat ang pulang apoy ng katawan nito. Ang napakatibay na salamin ay naging lava sa ilalim ng lakas ng mga apoy ng ibon. Ang natunaw na salamin ay nagsimulang tumulo na parang kandila. Iwinagayway ng phoenix ang mga pakpak nito, at tuluyang nabasag ang salamin. Kahit na ang mga piraso ay agad na natunaw sa isang pulang likido. Ang tanawin sa ilalim ng dagat ay nag-aapoy, at ang liwanag ay kakaiba ang pagsayaw sa sahig ng dagat. Nakakagulat itong maganda. Nakita ng bahaghari na susong dagat ang lahat ng ito, at mas maraming kadena ng sangkap na bahaghari ang sumabog ng mabilis. Naging isa pang kakaibang hugis ng salamin ang mga ito na patungo sa phoenix. Iwinagayway ng phoenix ang mga pakpak nito at nagdere ng apoy na ginto. Ang apoy ay tumusok sa salamin ng bahaghari na susong dagat at patuloy na tumungo sa halimaw. Nanlaki ang mga mata ng bahaghari na susong dagat. Tinipon nito ang kapangyarihan sa kabibe nito, at pagkatapos ay umatras ang katawan nito sa loob. Ang apoy na ginto ay tumama sa kristal na kabibe. Sa halip na basagin ang kabibe, ang apoy ay sumunog sa paligid ng kabibe at nagparami ng ningning nito na parang bahaghari. Tumingin ang phoenix kay Hansen at sa dugong Kirin. Nagdere ito ng apoy patungo sa kanila at tinunaw ang salamin na nakakulong sa kanila. Maliit na pulang ibon. Nakawala sina Hansen at ang dugong Kirin. Si Hansen, nang makita ang pulang phoenix, ay labis na natuwa. Sumigaw siya, ang katawan ng Sun Raven at ang pugad ng ibon ay hindi nasayang. Ang maliit na pulang ibon ay magaling. Iwinagayway ng maliit na pulang ibon ang mga pakpak nito at nagpadala ng mas maraming apoy patungo sa bahaghari na susong dagat. Ang nakakatakot na apoy na ginto ay pumulupot sa susong dagat na parang yakap ng mga apoy. Nang umakyat ang apoy, ang bahagharing kabibe ay naging kulay ginto. Kumupas ang ningning. Sumulyap si Hansen at nakita ang itim na susong dagat na sinusubukang tumakas. Kaya, tinawag ni Hansen ang spell bilang isang sniper rifle at nagpaputok ng bala sa kabibe ng susong dagat. Ang itim na susong dagat ay ayaw maakit ang atensyon ng Phoenix, kaya hindi nito ginamit ang king area nito.
Mabagal ito, at ang bala ni Spell ay tumama sa kabibe at nabasag ito. Nagsimulang damyugo ang halimaw. Sumigaw ang itim na susong dagat. Lalong naging desperado ang sitwasyon nito, kaya pinakawalan nito ang bughaw na liwanag at nagsimulang umalis ng mabilis hanggat kaya nito. Gusto mong tumakas. Hinabol ni Hansen ang nilalang, patuloy na pinaputukan ito. Ang sumunod na bala ay dumaan sa bughaw na lugar ng liwanag at tumama sa itim na susong dagat. Lumipad ito sa butas na ginawa ng naunang bala, at sa pagkakataong ito, ang dugo ay umagos na parang bukal. Malakas ang kapangyarihan ng paggaling ng itim na susong dagat, ngunit ang butas ng bala ay hindi gumagaling. Ang butas ng bala ay umiiral sa halimaw na parang hiwalay na nilalang. Hindi ito gumagaling. Iyon ang gawa ng Eternity skill ni Spell. Gumawa ito ng matatag na sugat na imposibleng gumaling muli. Ang kasanayang iyon ay higit pa sa pantay sa itim na susong dagat. Kahit na ang isang Diyos na nilalang ay maaaring hindi makasira sa kapangyarihan ng Eternity skill na iyon. Naging mas malapit si Hansen sa itim na susong dagat at ginawa niyang 2 pistol ang spell. Paulit-ulit niyang pinaputokan ang mga ito, at bawat bala ay tumama sa parehong butas ng bala. Lalong dami-dami ang dugo na umaagos mula sa itim na susong dagat. Ang bughaw na lugar ng liwanag na pinagsama sa kabibe ng susong dagat ay lumikha ng isang mahusay na sistema ng depensa, ngunit ang laman ng susong dagat ay walang mataas na antas ng depensa. Dagdag pa, hindi ito halos sapat na mabilis upang umiwas sa mga bala. Maya-maya lang, maraming beses na itong nataman sa parehong lugar. Ang katawan ng itim na susong dagat ay nagsimulang manginig. Nanginginig ang laman nito, at mga itim na ulap ang umagos mula sa laman nito. Ang mga itim na ulap ay mga kawen ng maliliit na itim na susong dagat. Ang katawan ni Hansen ay lumiwanag gamit ang King Essay. Sinubukan ng maliliit na susong dagat na sumiksik sa mga pores ni Hansen, ngunit lahat sila ay nabasag dahil sa King Essay. Ang itim na batong susong dagat ay hindi makatakas, at ang maliliit na susong dagat ay hindi magawa ang anumang bagay kay Hansen. Ang malaking halimaw ay nataman, at mabilis itong nawawala ng dugo. Ang Purple Teeth Power ay patuloy na kumakalat dito, na lalong pinalala ang sugat. Ang kakayahang umakyat ng itim na susong dagat ay bumagal. Ang bughaw na liwanag ay humina. Nang tuluyang mawala ang bughaw na liwanag, pinaputokan ni Hansen ang kanyang mga pistol upang tuluyang basagin ang kabibe ng nilalang. Walang proteksyon ng bughaw na liwanag, ang kabibe ng susong dagat ay gumuho sa ilalim ng pag-atake. Nahunting Xenogeneic King, Move Mountain Sea Conch. Natagpuan ang Xenogeneic Gene. Nakuha ang Beast Soul. Masayang tiningnan ni Hansen kung anong uri ng Beast Soul ang natanggap niya. King Class Xenogeneic Beast Soul Move Mountain Sea Conch, Area Type. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na makatanggap ng isa pang makapangyarihang Area Type Beast Soul. Hindi niya alam kung ang mga King Class Area Beast Soul ay labis na karaniwan o kung siya ay sadyang mapalad. Tinawag ni Hansen ang kanyang bagong Beast Soul upang malaman kung ano ang itsura nito. Ang katawan ni Hansen ay kumislap gamit ang bughaw na liwanag, ang parehong liwanag na nakita niya lang na ginamit ng Move Mountain Sea Conch. Natuwa si Hansen dito. Gusto niyang siyasatin pa ang bughaw na liwanag, ngunit ang bahaghari na susong dagat ay nagsisimulang maglabas ng kakaibang mga ungol. Tumingin si Hansen at nakita ang bahaghari na susong dagat na dahan-daang niluluto pa rin ng maliit na pulang ibon. Ang nilalang ay tila nababaliw habang sinusubukan nitong tumakas. Kabanata 2362. Patuloy na tumatakbo ang bahaghari na susong dagat, ngunit ang apoy sa kabibe nito ay hindi maapula. Para itong naglalagablab na gulong na nag-iiwan ng marka sa tubig at buhangin. Ayaw mamatay ng apoy. Ang maliit na pulang ibon, ang tagapagbalita ng kamatayan. Si Hansen ay nakangisi na parang tanga. Bagamat alam niya na ang maliit na pulang ibon ay naging isang Diyos na piling, ang kakayahang makapinsala sa isa pang Diyos na piling ng ganoon ay kapansin-pansing kahanga-hanga. Dagdag pa, ang maliit na pulang ibon ay kamakailan lamang naging Diyos, kaya maaari pa itong umunlad sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, maaari itong lumaki at maging isang bagay na tulad ng sinaunang Diyos ng tubig. Ang maliit na pulang ibon ay tumili ng may pagmamalaki. Lumipad ito patungo sa bahaghari na susong dagat at sinundan ito ni Hansen habang sumisigaw, "Itabi ang huling hininga mo para sa akin. Gusto kong gawin ang huling pagtama." Hinabol siya ni Hansen, at ang bahaghari na susong dagat ay kalaunan ay hindi na makalipat pa. Ang laman sa loob ng kabibe nito ay kumukulo. Ang kabibe ay naging translucent na puti, at mukhang parang ini barbecue ang nilalang. Huminga pa ba ito? Hinugot ni Hansen ang kanyang Thunder God Spike at tumakbo patungo sa halimaw.
Ito ay isang Diyos na sinegeneik, at bagamat maliit ang tsansa ni Hansen na makakuha ng Beast Soul dito, gusto pa rin niyang subukan. Ang apoy sa paligid ng katawan ng maliit na pulang ibon ay nawala, at lumutang ito pababa upang dumapo kay Hansen. Binuksan nito ang bibig nito patungo sa bahaghari na susong dagat at huminga. Ang apoy na ginto ay binawi pabalik sa tiyan nito. Ang Thunder God Spike ni Hansen ay tumama sa nilutong laman ng susong dagat, ngunit parang kutsilyo na tumama sa goma. Hindi papasok ang spike. Tinipon ni Hansen ang lahat ng kapangyarihan na kaya niya, ngunit kahit gaano pa siya kahirap, hindi niya kayang tumago sa laman. Habang humihina ang buhay ng bahaghari na susong dagat, ang katawan nito ay nagkristal. Lalo itong naging lumalaban sa mga pag-atake ni Hansen. Nakaramdam ng pagkadismaya si Hansen. Ang premyo ay nasa harapan niya, ngunit hindi niya ito makuha. Hindi nagtagal, ang bahaghari na susong dagat ay tuluyang nagkristal. Ang bawat pulgada ng katawan nito ay isang sinegeneik gene. Para itong isang likhang sining na gawa sa kristal na bahaghari. Anong sayang? Patay na patay ang bahaghari na susong dagat. Hindi kayang basagin ni Hansen ang laman nito, kahit na gamitin niya ang kanyang Thunder God Spike upang tamaan ito. Ang pag-electress ay isang uri ng pinsala, tama. Mabibilang ba ang huling pagtama bilang akin? Nakaramdam ng pagkabalisa si Hansen. Ang posibilidad na kumita ng isang Diyos na Beast Soul ay napaka-nakakaakit. Nahunting sinegeneik na Diyos, Crystal God Conch. Natagpuan ang sinegeneik gene. Pakiramdam ni Hansen na para siyang inihulog sa langit pero bumagsak naman sa impyerno. Nakuha niya ang pagpatay, ngunit hindi siya nakakuha ng Diyos na Beast Soul. Kahit papaano, nakakuha naman ako ng Diyos na gene. Iyon ang pinakamalaking gantimpala, bulong ni Hansen sa sarili, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagkadismaya. Isinugo ni Hansen ang katawan ng Crystal God Conch pabalik sa mga santuwaryo. Ang mga walang buhay na bagay ay hindi necessary sa mga santuwaryo, tulad ng katawan ng sanggol na Sun Raven. Ang maliliit na itim na susong dagat na sumasalakay sa dugong kirin ay wala na. Sugatan ito, ngunit hindi ito nasa panganib na mamatay. Gamit ang lakas ng buhay at bilis ng paggaling nito, hindi magtatagal ay babalik na sa aksyon ang dugong kirin. Nagsimulang magpista ang dugong kirin sa laman ng Move Mountain si Conch at sa natitira sa Electric Dragon. Gamit ang mga ngipin na nakagat, binigay din ni Hansen ang sinegeneik gene ng Move Mountain si Conch sa dugong kirin. Gusto niyang makabawi ito sa nawalang kapangyarihan. 2 araw bago siya nakabalik sa Underwater Town. Nang panahong iyon, ang mga sugat sa dugong kirin ay hindi na nakikita, ngunit hindi pa ito tuluyang gumaling. Ang dugong kirin ay nasugatan ng husto ng Crystal God Conch, at ang maliliit na susong dagat ay sumaire sa mga organo nito. Talagang nasira ito. Kung hindi ito binigyan ng maraming mapagkukunan upang gumaling, matagal na panahon bago ito gumaling. Patuloy na sinisiyasat ni Hansen ang mga kaharian sa ilalim ng dagat, ngunit hindi na niya nahanap ang isa pang king class sinegeneik. Hindi niya alam kung bakit nakakita sila ng 2 hari at isang Diyos sa isang rehiyon na iyon. Gusto ni Hansen na bumalik sa yungib na iyon at tumingin, ngunit hindi siya magaling sa pagliit ng kanyang katawan. Ang yungib ay lumiliit habang lumalalim ito. Kalaunan ay umabot ito sa lapad ng karayom. Gumugol si Hansen ng ilang oras sa paghuhukay, ngunit wala siyang nahanap. Nagpasya siyang sumuko pagkatapos ng ilang sandali. Dapat kong dalhin ang dugong kirin sa King's Garden upang gumaling, pagpapasya ni Hansen. Siyempre, wala sa isip ni Hansen na pukawin muli ang punong hari. Gusto niyang maghanap ng Root King Dragon doon para makasipsip siya at ang dugong kirin ng hangin ng hari. Kung ang dugong kirin ay makasisipsip ng ilan sa hangin ng hari, ang proseso ng paggaling ay mapabilis. Kahit na sinubukan ni Hansen na maging mababa ang profile, ang pagpasok sa King's Garden ay nakakuha pa rin ng maraming atensyon. Napakahirap maghanap ng primary Root King Dragon na walang nakaupo. Nakatagpo si Hansen ng isa, at matapos tumingin ng mas malapitan, ngumiti siya. Itinaas niya ang kanyang mga labi at sinabi, "Anong sayang? Si Prinsipe Swordstar pala ito." Lumipad si Hansen patungo kay Prinsipe Swordstar nang walang pag-aalinlangan. Si Prinsipe Swordstar ay nakaupo sa ibabaw ng isang primary Root King Dragon kasama ang ilan sa kanyang mga gwardya. Nang makita niya si Hansen na papalapit sa kanya, nagbago ang kanyang mukha. "Mahal kong nakababatang kapatid, hindi mo ba narinig na dapat mong igalang ang iyong mga nakatatanda? Kukunin ko ang primary Root King Dragon na ito. Umalis ka na," sabi ni Hansen habang papalapit. Si Prinsipe Swordstar ay labis na naiinis na si Hansen ay pinalaya mula sa bilangguan ni Miss Mirror.
Ngayon, nang marinig ang sinabi ni Hansen, labis siyang nagalit kaya sumigaw siya, dapat kong igalang ang ating mga nakatatanda, ngunit kahit na ibigay natin ito sa iyo, duda ako na kaya mong ipagtanggol ito. Kaya, ano ang silbi ng pagkakaroon mo nito? Alam ng ibang mga prinsipe at prinsesa na dinala ni Prinsipe Swordstar si Hansen sa hukuman ng paghatol. Gamit ang masamang ugali ni Bai Yi, alam ng lahat na hindi niya hahayaang mawala ang insulto ng basta-basta. Pinaikot nila ang mga mata na puno ng excitement patungo sa nagbabagang paghaharap. Mukhang dapat turuan ng leksyon ng kuya na ito, malamig na tumawa si Hansen. Ang kamao niya ay nagtipon ng kapangyarihan, at ginamit niya ang Extreme King's Shocking Sky Punch. Inihagis niya ang kanyang kamao patungo kay Prinsipe Swordstar na nakaupo sa ulo ng dragon. Kunin ninyo sila, sigaw ni Prinsipe Swordstar, tinitignan ng dugong kirin ng may takot. Hindi siya nang ahas na lumaban. Apat na gwardya ang biglang lumitaw sa likod ng dragon. Dalawa sa kanila ay kalahating Diyos. Karaniwan, hahayaan ni Hansen na lumaban ang dugong kirin. Ngunit ang dugong kirin ay nasugatan pa rin, kaya hindi niya ito hahayaang sumulong. Tumawa si Hansen at sinabi, hayaan mong turuan ka ng kuya na ito ng mga walang talong paraan ng isang tunay na Extreme King. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng Extreme King Shocking Sky Punch patungo sa lahat ng apat na gwardya. Nababaliw na ba si Bai Yi? Nagulat ang lahat ng mga prinsipe at prinsesa. Alam nila kung sino talaga si Bai Yi. Bagamat nagawa niyang makuha ang Alpha Statue at makuha ang proteksyon ng King Essay, hindi pa rin siya masyadong mataas ang antas. Siya ay isang first-tier king. Gamit ang kanyang kapangyarihan at original Water King body, kaya niyang labanan ang isang kalahating Diyos, ngunit simpleng kapalaluan ang isipin na kaya niyang harapin ang apat ng sabay-sabay. Kabanata 2363. Hinihingi niya ang kahihiyan. Dapin ninyo siya, ungol ni Prinsipe Swordstar. Si Bai Yi ay lalong lumalala. Swerte siya na makuha ang Alpha Statue at makuha ang proteksyon ng King Essay, ngunit umakyat ito sa kanyang ulo. Naging mapagmataas siya at bulag sa kung sino talaga siya, malamig na sabi ni Prinsipe 19. Si Bai Lingshuang ay malapit. Sumimangot siya, iniisip na ang pag-uugali ni Bai Yi ay masyadong mapanganib. Nang makuha ni Hansen ang proteksyon ng King Essay, nagtaka si Bai Lingshuang kung dapat ba siyang manatili malapit sa kanya, o marahil ay makipag-alyansa sa kanya. Ngunit ngayon na si Bai Yi ay naging medyo matagumpay, ang kanyang pagmamataas ay naging labis. Ang pag-iisip na makipag-alyansa sa kanya ay lubhang nabawasan na ngayon. Hindi siya natatakot sa mga kaaway na parang Diyos, ngunit natatakot siyang makipag-alyansa sa isang taong sakam at hindi mapigil. Ang galit at kapabayaan ni Bai Yi ay malamang na magdudulot sa kanya ng maraming problema. Nagdududa na si Bai Lingshuang sa kanya noon, ngunit ngayon ay kinukumpirma na niya ang kanyang mga hinala. Gayunpaman, si Hansen ay hindi nababahala sa kung ano ang iniisip ng sinuman sa kanya. Kinokopya niya ang pagkatao ni Bai Yi at sinusubukang kumilos bilang gagawin ng mapait na prinsipe. Dagdag pa, hindi niya gusto si Prinsipe Swordstar. Ito ang perpektong dahilan para turuan niya ng leksyon ang bata. Nang ihanda ni Hansen ang kanyang Extreme King Shocking Sky Punch, ang apat na gwardya ay nagtipon upang ipagtanggol si Prinsipe Swordstar. Ang apat na makapangyarihang kaaway ay kailangang sumuko sa ideya ng pag-atake sa dugong kirin upang harapin ang suntok ni Hansen, una sa lahat. Ngunit hindi nila nang ahas na patayin si Hansen. Gusto lang nilang ilagay siya sa kanyang lugar. Ang pagpatay ay isang krimen sa King's Garden, ngunit kung papatayin nila ang dugong kirin, makukulong sila ngunit hindi hahatulan ng kamatayan. Ang tiyuhin ni Prinsipe Swordstar ay ang kapitan ng hukuman ng paghatol, pagkatapos ng lahat. Sa kabilang banda, ang mga kahihinatnan ng pagpatay kay Bai Yi ay magiging lubhang nakamamatay. Si Hansen ay tila hindi nababahala sa sitwasyon. Ginamit niya ang kanyang Shocking Sky Punch sa maximum na kapangyarihan, at ang kanyang suntok ay pinagsama sa mga kasanayan sa tubig na natutunan niya mula sa panunood kay Ancient Water God. Binago niya ang Shocking Sky Punch upang mapaunlakan ang bagong kakayahan. Nang ihagis niya ito, ang suntok ay parang isang Shocking Sky Big Wave. Isang alon ang pinakawalan, at pagkatapos ay isa pang alon. Ang mga alon ay patuloy na gumulong, lumalaki ang kapangyarihan habang dumarating. Kaya niyang labanan ang apat na tao gamit ito, at ang apat na gwardya ay biglang nasa malaking kawalan. Ang dalawang kalahating Diyos na gwardya ay hindi nang ahas na lumaban. Natatakot silang patayin si Prinsipe 16, ngunit pagkaraan ng ilang suntok, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang apat na gwardya ay hindi lamang ang nagulat. Si Prinsipe Swordstar, Bai Lingshuang, Prinsipe 19, at iba pang mga anak ng hari ay tumayo at nanood na nakanganga.
Si Hansen ay tumayo na parang hari na naghaharing sa buong sansinukob. Ang kanyang mga suntok ay mas mabigat kaysa sa dagat at dinurog nila ang mga bituin. Ang apat na gwardya ay bumagsak paatras na may mga sigaw na umalog sa kalangitan. Ang kanilang mga kutsilyo, espada, sibat, at mga ilaw ng suntok ay sumabog. Ngunit kahit na gayon, hindi nila kayang basagin ang mga suntok ni Hansen. Sa ilalim ng mga suntok na parang dragon mula sa dagat, kahit na ang mga kalahating Diyos na gwardya ay hindi kayang panatilihin ang kanilang mga ulo sa ibabaw ng tubig. Sila ay parang mga bangka na naglalayag sa dagat ng mapanganib na mga alon. Hindi maihahambing sa mga kapangyarihan ng langit at lupa na alam nila. Si Old 16 ay nagsanay ng shocking sky punch hanggang sa ganitong antas. Hindi makapaniwala si Prinsipe 19 sa kanyang mga mata. Nagulat din si Bai Ling Shuang. Ang ibang mga miyembro ng Extreme King ay maaaring gumamit ng mas malakas na bersyon ng Shocking Sky Punch, ngunit binuo nila ang kakayahan sa ikawalong o ikasyam na baitang. Ang katotohanan na si Hansen ay maaaring gumamit ng isang malakas na Shocking Sky Punch sa unang baitang ay nakakagulat. Kahit na ang isang kalahating Diyos na anak ng hari ay hindi magawa ang ginagawa niya. Si nanay ni Hansen ang pinakapangunahing Shocking Sky Punch, at ang ibang mga anak ng hari ay nagsanay ng mas advanced na mga bersyon. Si nanay ni Bai Wei ang Extreme King Final Punch. Ang kapangyarihan nito ay dapat na mas malaki kaysa sa pangunahing bersyon ng kasanayan. Ginagamit ni Hansen ang Shocking Sky Punch, ngunit ito ay pinagsama sa Water Wheel. Ito ay isang na-upgrade na bersyon ng kasanayan, isang pagbabago na dinisenyo ni Hansen mismo. Iyon ang dahilan kung bakit labis na nagulat si Bai Ling Shuang. Ang pag-angkop sa Shocking Sky Punch sa eksaktong kasanayan na kailangan niya ay hindi isang gawa na magagawa ng isang simpleng tao. Tumingin si Bai Ling Shuang kay Hansen na pinipigilan ang apat na gwardya na parang mga aso at nakaramdam ng halo-halong damdamin. Kinagat ni Prinsipe Swordstar ang kanyang mga ngipin. Bata pa siya, kaya umaasa siya sa kapangyarihan ng kanyang ina. Medyo kilala siya sa mga anak ng hari at ang pagkakaroon ng isang prinsipe na tulad ni Bai Yi na pumipigil sa lahat ng apat sa kanyang mga gwardya ay hindi katanggap-tanggap. Okay lang sana kung si Hansen ay kalahating Diyos at ang mga gwardya ay mula sa isang mas maliit na lahi, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang mga gwardya ni Prinsipe Swordstar ay nagmula sa malalaking paksayo ng Extreme King. Ang dalawang kalahating Diyos na gwardya ay may halo-halong lahi, ngunit may dugo ng Extreme King sa kanilang mga ugat. Taglay pa rin nila ang kapangyarihan ng isang kalahating Diyos na Extreme King. Hindi sila dapat matalo kay Prinsipe 16. Ngunit ngayon, ang dalawang kalahating Diyos na gwardya at ang dalawang ikasyam na baitang na mga hari ay nakikipaglaban kay Hansen. At sila ay napigilan at hindi kayang itulak siya pabalik. Alam ni Prinsipe Swordstar na hindi rin siya makakagawa ng anumang bagay. Pinakiramdam niya na parang isang ahas ang sumipsip ng mga ngipin nito sa kanyang puso. Nagdilim ang kanyang mukha na nababaluktot sa galit. Hindi ko alam na si Brother 16 ay may taglay na ganoong kapangyarihan. Nakakagulat, sabi ng isang lalaking nakaupo sa ulo ng isang dragon hari. Nakasuot siya ng gintong damit at ang kanyang boses ay matigas. Mayroong isang lalaking nakasuot ng berdeng baluti na nakaupo sa tabi ng lalaking nakasuot ng ginto. Sabi niya, hindi ko man lang masabi kung siya nga ba talaga si Old 16. Bakit mo siya tinutukoy na parang mahalaga, Crown Prince? Brother 4, mali ka. Kung tatanggapin siya ni Ama, kung gayon ibig sabihin ay siya si Brother 16, sabi ng Crown Prince. Tumawa si Prinsipe 4. Hindi ko sa tingin ganoon. Pareho nating alam kung ano ang itsura ni Old 16. Kailan pa siya naging ganito katalino? Nakikipaglaban siya sa apat na tao ng sabay-sabay gamit ang isang kasanayan sa pagsuntok, at nilalaro niya sila na parang violin. Hindi iyon magagawa ni Old 16. Tanga siya. Sumimangot ang Crown Prince habang tinitingnan si Hansen. Sino ang nakakaalam? Hindi natin masasabi. Marahil ay minamaliit natin siya. Hindi sumagot si Prinsipe 4. Umungol siya at tinitigan si Hansen na lumiwanag sa kaluwalhatian ng isang Diyos at isang demonyo. Pang! Sumuntok si Hansen at tinamaan ang isang kalahating Diyos na gwardya. Ang Shocking Sky Punch ay maraming beses nang naibato, at ang kapangyarihan nito ay lumago ng maraming beses. Kahit na ang isang kalahating Diyos na piling ay hindi makatiis sa mga hampas na iyon. Sinuntok ni Hansen ang dibdib ng isang kaaway at niyupi ito. Ang dugo ay sumabog mula sa mga labi ng kalahating Diyos na gwardya. Walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na segundo, ang kamao ni Hansen ay bumaba patungo sa ulo ng gwardya na parang isang bumabagsak na bituin. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay parang isang ilog na bumababa mula sa langit.
Bai! Pinatay mo ang aking gwardya. Papatayin kita. Sigaw ni Prinsipe Swordstar, namumula ang mga mata. Hindi ko sinasadya, simpleng sabi ni Hansen. Ang nakakatakot na shocking sky punch ay tumama sa kalahating Diyos na gwardya. Kabanata 2364. Bai! Sigaw ni Prinsipe Swordstar. Parang kakain na siya ng tao. Katsa! Pinalabas ni Hansen ang kanyang shocking sky punch, at ang mga buto ng kalahating Diyos na gwardya ay nabasag. Walang isang pulgada ng buto ang nanatiling buo. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa na parang sako ng putik. Kinapitin ni Hansen ang kalahating Diyos na gwardya at itinaas ito pabalik. Ang katawan ng lalaki ay wasak, ngunit hindi siya patay. Inihagis siya ni Hansen kay Prinsipe Swordstar. Ayon sa iyong kahilingan, buhay siya, sabi ni Hansen nang walang emosyon. Bai! Papatayin kita. Nahuli ni Prinsipe Swordstar ang gwardya na ang buong katawan ay nawasak. Pinagwasak pa nga ni Hansen ang Xenogeneic Gene ng gwardya. Labis na nagalit si Prinsipe Swordstar. Nagsikap ako ng husto para maging mabait sa iyo. Hiniling mo sa akin na panatilihin siyang buhay. Pinigilan kong patayin siya, at hindi ka pa rin masaya. Mahirap ang trabaho na maging kuya. Sabi ni Hansen, pagkatapos ay tumalon siya. Ang tatlong iba pang mga gwardya ay napuno ng halo ng galit at takot. Gusto nilang tumakas, ngunit ang shocking sky punch ay bumabagsak na sa kanila na parang galit na alon ng isang magulong dagat. Hindi nila maiiwasan ang puot na iyon, ngunit kung susubukan nilang itaboy ito, ang nagngangalit na kapangyarihan ay madurage pa rin ang kanilang mga katawan. Ang mga kapangyarihan ng pagsuntok ay dumating para sa bawat isa sa kanila ng paisa-isa. Ang 29 na baitang na mga hari ang unang bumagsak, pagkatapos ay bumagsak din ang huling kalahating Diyos na gwardya. Pinagwasak ni Hansen ang kanilang mga katawan sa ilang mabilis na suntok, pagkatapos ay inihagis ang kanilang mga pailay na katawan pabalik kay Prinsipe Swordstar. Nagulat ang mga kalapit na anak ng hari. Ang malupit at mapagmataas na mga kasanayan ni Hansen ay nagpaisip sa kanila kung paano nila pakikitunguhan siya sa hinaharap. Kinagat ni Prinsipe Swordstar ang kanyang mga ngipin hanggang sa sumakit ang kanyang panga, at kailangan niyang pigilan ang pagnanasang atakihin mismo si Hansen. Tinitignan niya si Hansen, pagkatapos ay dinala ang apat na may kapansanan ng mga gwardya palayo. Sige, ang Prinsipe Swordstar na iyon ay isang duwag. Tinatanggap lang niya ang pagkatalo. Itinaas ni Prinsipe 19 ang kanyang mga labi sa isang pagngisi. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakakatakot. Ang Prinsipe Swordstar na iyon ay hindi isa na pinamumunuan ng simpleng emosyon. Lumapit si Bai Kang lang. Bumantong hininga siya at sinabi, ang henerasyon natin ng Extreme King ay parehong ang pinakanangangako at ang pinakawalang pag-asa na henerasyon na nagkaroon. Masyadong maraming kahangahangang mga anak ng hari, at ngayon ay may mga taong tulad ni na 16, 17, at maging si Swordstar. Kapag dumating na ang panahon para sa isang tao na humingi ng pamumuno, hindi ito magaganap ng mapayapa. Ang kaguluhan ay masaya. Kung hindi, ang buhay ay parang isang pool ng nakatayong tubig. Iyon ay nakakabagot, sabi ni Prinsipe 19. Pinanood ng lahat si Hansen na umakyat sa Primary Root King Dragon. Walang nang ahas na pukawin siya, pinigilan niya lang ang mga kalahating Diyos na gwardya, pagkatapos ng lahat. Alam ng mga anak ng hari na hindi sila makikipagkompetensya kay Hansen. Kahit na ang mga makikipaglaban sa kanya ay alam na ayaw nilang gawin iyon sa King's Garden. Dinala ni Hansen ang dugong kirin upang umupo sa ibabaw ng ulo ng Dragon Hari kasama niya. Ang ibang mga anak ng hari ay lumisan. Pagkatapos ng ilang oras ng liwanag ng araw, ang mga dilaw na dahon ay nagsimulang lumiwanag. Umuungal ang Primary Root King Dragon at bumagsak sa ilalim ng lupa. Hindi tulad ng maliit na Dragon Hari na ginamit ni Hansen noon, ang Primary Root King Dragon na ito ay malaki, at lumalim ito sa ilalim ng lupa. Lumapit ito sa gintong lugar na iyon. Nang mag-ensayo si Hansen kay Bai Wei, ang pinagmumula ng kapangyarihan ay parang isang malayong gintong araw. Ngayon, dahil mas malapit na siya, masyadong malaki ito upang ilarawan. Ang mga alon ng gintong hangin ng hari ay nagsimulang lumitaw at dumaloy kay Hansen at sa dugong kirin. Ang anumang hangin ng hari na kanyang nasisipsip ay tutulong kay Hansen na pagandahin ang mga kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang dugong kirin ay sumisipsip ng hangin ng hari nang may kasakiman, at mukhang mas malusog ito sa bawat paghinga. Matapos masipsip ni Hansen ang 30 alon ng hangin ng hari, nakarinig siya ng isang anunsyo na tumutugtog sa kanyang ulo. Duke Jin Dagdag 1. Nagulat si Hansen, ngunit masaya rin siya. Sabi niya, ang mga alon ba ng hangin ng hari ay talagang mga Xenogeneic Gene.
Nang dumating siya noong nakaraang pagkakataon, malayo siya sa puno. Ang hangin ng hari na kanyang nasipsip ay masyadong mahina upang makabuo ng isang Dokujin. Ngayon ay marami siyang hangin ng hari, kaya mapapakinabangan niya ang buong lakas nito. Hindi gaanong interesado si Hansen sa hangin ng hari noon, ngunit ngayon ay may motibasyon na siya. Sinipsip niya ang hangin ng hari ng mabilis hanggat kaya niya. Sinipsip niya ang 50 alon ng hangin ng hari at narinig muli ang notification ng Dokujin. Kung ganoon, hindi ko na kailangang maghanap pa ng mga Xenogeneics. Ang simpleng pagsipsip ng hangin ng hari na ito ay magbibigay sa akin ng sapat na mga Dokujin. Masayang naisip ni Hansen. Nakuha niya ang primary root king dragon na ito, kaya sisipsipin niya ang hangin ng hari ng mabilis. Habang ang primary root king dragon ay nasa ilalim pa rin ng lupa, ang bilang ng Dokujin ni Hansen ay umabot sa prestihiyosong 100. Sinipsip niya ang maraming alon ng hangin ng hari, ngunit ang kanyang mga Dokujin ay hindi na tumaas pa roon. Ginamit ni Hansen ang 100 Dokujin upang buksan ang unang gene lock ng The Story of Genes. Ito ay isang maayos na proseso na eksaktong tulad ng nangyari kay Jad Escan. Matapos mabuksan ang unang gene lock ng The Story of Genes, nakakuha siya ng isang astral body sa Geno Universe. 100 Dokujin ang nawala mula sa kanyang kabuuan, kaya nanatili si Hansen upang mangolekta pa ng hangin ng hari. Nagsimulang tumaas muli ang bilang ng kanyang Dokujin. Ito ay isang magandang bagay. Ngumiti si Hansen. Nakuha niya ang primary root king dragon na ito, kaya hindi siya pupunta kahit saan. Plano niyang gamitin ang hangin ng hari upang buksan ang mga gene lock ng ilang magkakaibang Geno Arts. Sa isang lugar na malayo sa King's Kingdom, mayroong isang bundok na nakasabit sa kadiliman. Ang bundok ay mukhang napakalaki, ngunit kahit gaano katagal ka lumipad patungo sa tuktok nito, hindi mo kailanman maaabot ang bundok. Kilala ito bilang Extreme Mountain, isa sa 3 sikat na bundok ng King's Kingdom. Walang bilang na nakakatakot na mga alamat ang umiikot sa pag-iral nito, at maraming piling ang napatay habang sinisiyasat ang mga abot nito. Maraming kalahating Diyos at Diyos na piling ang sinasabing gumagala doon. Ang mga sikreto ng Extreme Mountain ay hindi pa natuklasan dahil maraming mga lugar sa mga dalesdes ng bundok na kahit si Haring Bai mismo ay hindi nang ahas na galugarin. Sa kaliwang bahagi ng Extreme Mountain, isang multo na lalaki ang naglakad sa isang landas. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay parang isang walang talong kapangyarihan ang bumabagsak sa kanya, na nagpaparamdam sa kanyang katawan na mas magaan. Pagdating niya sa kalahati ng dalesdes, ang kanyang katawan ay mukhang kalahating transparent. Mukhang mawawala siya anumang segundo. Ngunit ang lalaking iyon ay nakatingin pa rin sa tuktok ng Extreme Mountain, at patuloy siyang naglakad pasulong sa pagtatangkang maabot ito. Kalahating bundok, kalahating langit, kalahating sukdulan. Isang hakbang, isang buhay, isang mundo. Nang nasa kalahati na siya ng bundok, nakita niya ang pangungusap na iyon na nakasulat sa isang mukha ng bangin. Nakasulat ito sa dugo. Nakita ito ng lalaki, ngunit patuloy siyang umakyat sa bundok. Hindi na niya pinansin ang sulat. Sinasabi ng mga alamat na ang mga salitang iyon ay naiwan ng ikapitong hari ng Extreme King. Pumunta roon ang ikapitong hari bilang isang kalahating Diyos, at huminto siya roon upang isulat iyon bago umalis. Pagkatapos noon, ang lahat ng mga tagapagmana ng Extreme King na naglakbay sa Extreme Mountain at lampas sa mga salitang iyon ay kilalang namatay. Mayroon lamang isang exception sa panuntunang iyon. Ang exception ay ang nakaraang pinuno ng Extreme King, si Haring Bao. Si Haring Bao ay lumipas sa sulat, ngunit hindi siya namatay. At hindi na niya pinag-usapan ang kanyang mga karanasan sa Extreme Mountain. Ang tanging sinabi niya ay kung mayroong isang taong mapalad na makarating sa tuktok ng Extreme Mountain, sila ay magiging pinakamahusay sa kanilang henerasyon at makakamit ang isang walang talong katawan. Kabanata 2365. Sa malayo, sa kabila ng kalawakan, sa isang Xenogeneic na espasyo na parabang purgatorio, maraming nilalang mula sa iba't ibang lahi. Pinapalo sila ng mga letigo. Isang impyernong apoy ang nagngangalit sa lahat ng dako, at gumagamit sila ng mga pala, piko, martilyo, at iba pang mga kasangkapan upang maghukay sa bato. Ang mga bato ay maitim na parang tinta, ngunit mapurol din. Sinisipsip ng mga bato ang anumang liwanag na sumisikat sa kanila, walang binabalik. Ang mga piling ng Doke class ay pagod na itinaas ang kanilang mga pala upang tamaan ang bato. Lumipad ang mga kislap sa bawat pagtama, at ang mga piraso ng bato ay gumuho at nahati. Ang mga dukes at marquises ay parang mga alipin, habang ang mga barons at viscounts ay inilagay sa mga tungkulin sa transportasyon.
Ang mga batong kanilang tinipon ay ipinadala sa isang pabrika ng bato kung saan ang lahat ng uri ng mga sandata na bato ay hinuhulma. Isang lalaki ang nakatayo sa ibabaw nila, ang kanyang ekspresyon ay matigas. Gumamit siya ng panulat upang maingat na gumuhit sa bato, minamarkahan ang mga sukat na parang pinaplano niya kung paano dapat ukitin ang bato. Ang mga marangal na manggagawa na namamahala sa pag-uukit at pugiling ay tumingin sa lalaki na may matinding inggit. Ang mga maharlika ay parang mga aso na gwardya ng impyerno. Ang lahi ng impyerno ang namamahala, at ang lahat ng iba pang mga lahi ay umiiral bilang mga alipin. Kahit na ang mga hari ng ibang mga lahi ay itinuturing na mga alipin lamang. Mayroong isang lalaking crystallizer na isang marquis, at mukhang napakahina niya. Sa nakalipas na ilang buwan, ginamit siya ng impyerno. Matalino siya kaya hindi niya kailangang gawin ang mga gawain sa paggawa. Nakakain siya ng maraming mapagkukunan dahil siya ay isang taong naiiba ang tingin ng impyerno. Ningyu, mahusay ang nagawa mo. Ano ang dapat nating gawin sa susunod upang mapataas ang kahusayan? Sumimangot si Haring Impyerno, tinitignan ang binata na papalapit sa palasyo. Ang crystallizer ay nakakuha ng kanyang pansin. Ang lalaki ay isang outsider marquis, ngunit maraming maharlika ng impyerno ang pumuri sa kanya sa nakalipas na ilang buwan. Iyon ay isang malaking bagay. Kahit na ang mga hari ay hindi nakakatanggap ng ganoong pagtrato. Pinlano ni Haring Impyerno na humingi ng payo sa lalaki upang aliwin ang kanyang sariling pagkamausisa, pagkatapos ay itapon ang lalaki pabalik sa mga alipin. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang impyerno lamang ang mahalaga. Ang ibang mga lahi ay dinisenyo upang maging mga alipin at wala ng iba pa. Habang lumilipis ang panahon, si Ningyo ay nagbibigay ng mga mungkahi sa hari paminsan-minsan, at ang lahat ng kanyang mga mungkahi ay nagpataas ng kahusayan ng kanilang trabaho. Nakatipid ito kay Haring Impyerno ng maraming oras at problema. Tuwing nais ni Haring Impyerno na ipadala si Ningyo pabalik sa ibang mga alipin, si Ningyo ay mag-iisip ng mas magandang plano. Nang marinig ni Haring Impyerno ang kanyang mga disenyo, papayagan niya si Ningyo na manatili ng mas matagal at ipatupad ang mga bagong disenyo na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, si Haring Impyerno ay hindi lamang ang nasanay sa presensya ni Ningyo. Ang buong lipunan ng impyerno ay nasanay na sa kanya. Dugo, dugo, may dugo. Ang mga sigaw ay umalangaw-ngaw mula sa pabrika ng bato. Sumimangot si Ningyo at tumingin sa kanilang direksyon. Isang malaking bato ang nabasag, at isang pulang likido ang umaagos mula sa siwang. Amoy dugo ito. Ang mga alipin ay tumatakbo para sa kanilang buhay, at tinitigan ni Ningyo ang malaking itim na bato. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Sa unang ilang buwan ni Ningyo doon, nangyari ito ng 3 beses. Sa unang pagkakataon na nakakita sila ng itim na bato na dumudugo, mayroong isang pulang insekto sa loob nito. Ang halimaw ay nakapatay ng ilang libong alipin at mga gwardya. Sa huli, si Haring Impyerno mismo ang kailangang pumunta at patayin ito. Iyon lamang ang paraan upang maalis ang insekto. Ang pangalawang pagkakataon na nangyari ito, nang ang isang itim na bato ay nagsimulang damyugo, ang mga alipin sa lugar na iyon ay nahawahan ng isang uri ng lason. Tiniis nila ito sa loob ng 10 araw bago ang kanilang mga katawan ay natunaw sa likido. Hindi bababa sa 10,000 ang namatay sa insidenteng iyon. Ang ikatlong pagkakataon na natuklasan nila ang isang dumudugong itim na bato, isang maliit na berdeng espada ang lumabas. Tinusok nito ang ulo ng duke na nagsuri sa bato. Pagkatapos ay lumipad ito sa langit at nawala. Ito na ngayon ang ika-4 na insidente na nakita ni Ningyo. Ang pulang likido ay sumulpot sa mga bitek, at parang mga luhang dugo ang tumutulo, isa-isa. Bigla, nakita ni Ningyo ang isang daliri na lumitaw sa siwang. Ang daliri ay kumikinang na parang jade. Maganda ito, ngunit ang kuko ay kumikinang ng isang nakakagambalang kulay pula. Kahit na ang pagtingin sa nakakagambalang tanawin ay mag-iiwan sa isang tao na nanginginig. Isang daliri, 2 daliri, 3 daliri, lalong dama-dami ang mga daliri na lumilitaw sa bitek. Nang lumitaw ang lahat ng 10 daliri, mayroong isang malakas na tunog ng pag-crack. Pinunit ng mga daliri ang bato sa kalahati. Isang babaeng nakasuot ng nakakatakot na pulang baluti ang lumitaw. Kumikinang ang kanyang pulang mga mata, tinitignan ang mga nilalang na lahat ay tumatakbo palayo sa takot. Bigla, gumalaw ang babae. Para siyang isang demonyo, diretso mula sa impyerno. Naging isang madugong anino siya, at saan man pumunta ang kanyang dugong pulang mga daliri, ang mga nilalang ay sumisigaw. Ang dugo ay sumabog mula sa kanilang mga katawan, at sa isang iglap, maraming nilalang ang napunit-punit. Ang nakakatakot na babae ay hindi nagpakita ng senyales ng pag-urong.
Sina Haring Impyerno at ang ibang mga hari ng kanilang lahi ay pumunta upang salubungin ang masamang puwersa na iyon, at ang buong lupain ay naging isang madugong digmaan. Ang sinegeneic na espasyo na parang impyerno ay nabagabag. Dugo, dugo sa lahat ng dako. Naroon ang dugo ng mga alipin. Ang dugo ng impyerno. Ang mga wasak na katawan ay nagkalat sa lupa, at halos walang natitirang buhay sa sinegeneic na espasyong iyon. Dalawa sa kanila ay nakatayo pa rin, gayunpaman, ang kanilang mga lakas ng buhay ay kumikislap sa hellscape. Ang isa sa kanila ay ang kakaibang babae sa kanyang pulang baluti. Ang isa ay si Haring Impyerno. Ang kakaibang babae ay hindi mukhang nasa magandang kondisyon. Ang kanyang pulang mga mata ay kumikinang ng isang nakakatakot na liwanag. Ang kanyang pulang baluti ay puno ng mga bitik at butas, at ang isang piraso ng talim ng espada ay nakabaon pa rin dito. Mayroong isang malaking butas na may dugo sa kanyang dibdib. Imposibleng hulaan kung aling sandata ang nagdulot ng hampas na iyon sa kanya. Dumudugo siya, at halos hindi na siya makatayo. Si Haring Impyerno ay hindi rin nasa magandang kalagayan. Ang isa sa kanyang mga sungay ay nabasag, at ang isa sa kanyang mga binti ay wala na. Ang kanyang tiyan ay nabutas, at ang kanyang mga bitoka ay nagsimulang umagos. Ang mukha ni Haring Impyerno ay mukhang galit, ang lahat ng mga naninirahan sa sinegeneic na espasyong iyon ay pinatay ng kakaibang babae. Bukod sa kanya, walang ibang natitirang buhay. Papatayin kita. Binuksan ni Haring Impyerno ang kanyang bibig at nagdere ng isang grupo ng dugo. Ang dugo ay natuyo sa lupa, na nagpapakita ng isang maliit na berdeng espada. Kung nakita ito ni Ningyu, makikilala niya ito. Ito ang espada na lumipad palayo nang buksan nila ang ikatlong itim na bato. Nakita ng babae ang berdeng espada, at nawala ang galit sa kanyang mga mata. Mukhang natakot siya. Umuungal si Haring Impyerno. Kinuha niya ang berdeng espada at tumakbo patungo sa kakaibang babae. Ang berdeng espada ay nakatutok sa kanyang ulo. Hinarang ng babae ang maliit na berdeng espada gamit ang isang kamay at itinulak ang kanyang isa pang kamay sa dibdib ni Haring Impyerno upang dakutin ang kanyang puso. Nabasag ang berdeng espada sa ilalim ng puwersa ng kanyang pagkakahawak, at humigpit ang kanyang kamao sa puso ni Haring Impyerno. Dong! Ang maliit na berdeng espada ay bumagsak sa lupa, at ang liwanag sa mga mata ni Haring Impyerno ay nagsimulang mawala. Habang ang apoy ng kanyang buhay ay malapit ng maapula, si Haring Impyerno ay nagising. Mas gugustuhin niyang sunugin ang natitirang lakas niya kaysa dahan-daang malanta. Mabilis niyang hinawakan ang leeg ng kakaibang babae. Kabanata 2366. Katsa. Kumislap ang berdeng liwanag. Napugot ang ulo ni Haring Impyerno. Natigilan ang kakaibang babae. Tinitignan niya ang lalaking mukhang payat na mahigpit na nakahawak sa berdeng espada. Ang lahat ng ibang nilalang sa paligid nila ay patay na. Sumimangot ang babae, sinusubukang alalahanin kung ano talaga ang nangyari nang lumabas siya mula sa itim na bato. Naalala niya na ang payat na lalaki ay nasa pabrika ng bato nang lumabas siya. Siya sana ang unang papatayin niya. Ngunit ngayon na naisip niya ito, hindi niya naalala na pinatay niya talaga ito, masyadong ordinaryo ito upang makuha ang kanyang atensyon. Naghagis lang siya ng pulang liwanag sa direksyon nito at hindi na pinansin. Hindi siya patay. Tinignan ng kakaibang babae ang lalaki na nakangiti habang hawak ang berdeng espada. Sa ilang kadahilanan, nang makita niya ang ngiti nito, gusto ng babae na ngumiti kasama nito. Para bang nakakahawa ang ngiti nito. Tinignan ng babae si Ningyu at sinabi, hindi ka masama. Kung makipag-alyansa ka sa akin, magagamit mo ang aking mga kapangyarihan bilang Diyos. Pagkatapos, maaari ka ring maging Diyos. Walang makakapigil. Magiging pinakamahusay ka sa sansinukob. Ngumiti si Ningyu at hindi sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa babae. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Maingat na tinitigan ng babae ang mukha ni Ningyu. Alam niya na dapat siyang mag-ingat, ngunit hindi niya kayang pigilan ang nakakahawang ngiti na iyon. Napagtanto niya na tinatrato niya ito bilang isang kaibigan kaysa sa isang kaaway. Pinaniniwalaan kita, seryosong sabi ni Ningyu. Mukhang nakahinga ng maluwag ang babae. Sa paano man, ang sinabi ni Ningyu ay naramdaman na lubhang mapagkakatiwalaan. Ang kanyang mga salita ay tila matatag na bato, na parang anumang sinabi niya ay dapat na isang katotohanan sa sansinukob. Bumantong hininga ang babae, at habang siya ay magsasalita na, ginamit ni Ningyu ang maliit na berdeng espada upang putulin ang ulo nito. Gamulong ang ulo ng babae sa lupa, na ang kanyang pulang mga mata ay nakatingin pa rin kay Ningyu na parang hindi siya makapaniwala sa ginawa lang nito. Bumantong hininga si Ningyu at sinabi, pinaniniwalaan ko na kaya mong bigyan ako ng kapangyarihan,
ngunit hindi ko kayang talunin ang taong gusto kong talunin gamit lamang ang kapangyarihan. Kailangan kong gawin ito ng paunti-unti, sa aking paraan, bago ko siya maharap. Pinunasan ni Ningyo ang kanyang maliit na berdeng espada. Sa kanyang isipan, nakatayo pa rin siya sa anino ng lalaking iyon. Kumislap ang determinasyon sa mga mata ni Ningyo. Pagkatapos ay naging kalmado na naman ang mga ito. Lumapit siya sa mga bangkay ng kakaibang babae at ni Haring Impyerno. Kuwit, pinanatili ni Hansen ang kanyang pag-angkin sa Primary Root King Dragon upang sipsipin ang hangin ng hari. Nanatili siya roon sa loob ng isang buong buwan. Ang dugong kirin ay sumipsip din ng maraming hangin ng hari at sa buwan ng pagsasanay, tuluyan na itong gumaling. Sa parehong panahon, nagawa ni Hansen na makakuha ng 500 Duke Jeans. Ngunit ang The Story of Jeans ay makapagbubukas lamang ng 3 gene locks bago ito tumigil. Tungkol naman sa natitirang Duke Jeans na nakolekta ni Hansen, ginamit niya ang mga ito upang buksan ang mga gene locks ng Jad Esken at ng Blood Pulse Sutra. Ang Jad Esken ay tila may parehong limitasyon na 3 gene locks. Ang pagbubukas ng unang gene lock ay nagbibigay ng isang astral body. Ang pagbubukas ng pangalawang gene lock ay nagbibigay ng isang celestial body. Ang pagbubukas ng ikatlong gene lock ay nagbibigay ng isang bagay na nasa itaas ng isang celestial body. Ang ikatlong katawan ay naiiba sa isang celestial body, ngunit hindi ko matukoy kung ano talaga ang pagkakaibang iyon. Namangha si Hansen sa mga resulta ng pagbubukas ng ikatlong gene lock, kahit na hindi niya lubos na naunawaan kung ano ang nangyari. Habang nagsasanay siya, nakakuha rin siya ng isa pang gantimpala. Nagawa niyang itaas ang kanyang Dangshan Sutra sa antas ng Duke. Mayroon itong elemento, ngunit dahil wala na siyang ibang Duke Jeans, hindi na niya mabuksan ang anumang gene locks. Matapos mabuksan ng The Story of Jeans ang ikatlong gene lock nito, naging mahirap na sipsipin ang kapangyarihan ng King Ese sa kanyang katawan. Para bang ang King Ese ay tuluyang nakipag-isa sa mga selula ni Hansen at hindi na sila mapaghihiwalay. Gayunpaman, nais pa rin ni Hansen na manatili sa King's Garden upang sumipsip ng mas maraming hangin ng hari. Gusto niyang buksan ang 3 gene locks para sa Blood Pulse Sutra at sa Dangshan Sutra. Ngunit ang kanyang mga pag-asa ay agad na nabigo dahil si Bailing Shuang ay kalaunan ay dumating. Brother 16, babalik na ako sa Night Charm Town, sabi ni Bailing Shuang sa isang palakaibigang tono. Gusto ko ring pumunta roon, ngunit wala akong natanggap na imbitasyon. Pagkatapos ay naisip ni Hansen sa sarili, walang paraan na siya ay basta na lang mabait. Ano ang gusto niya sa pagkakataong ito? Ihahanda ko si Cher at ang mga inumin. Ako ang mag-host ngayong gabi. Binigyan siya ni Bailing Shuang ng isang tamad na ngiti. Kung gayon, pupunta ako roon. Ang mga mata ni Hansen ay puno ng kasakiman. Si Hansen ay ayaw talagang pumunta, syempre. Ngunit dahil si Bailing Shuang ay nagbigay ng isang malinaw na imbitasyon, hindi niya naisip na kaya niyang tanggihan ito. Kailangan niyang pumunta kalaunan, kaya ang agarang pagsang-ayon ay magdudulot ng mas kaunting pagdududa sa kanyang pagkakakilanlan. Ang matinding pagnanasa ni Bai kay Cher ay kilala. Kung hindi niya tatanggapin ang imbitasyon, magiging kakaiba iyon. Sa pinakamarangyang suite sa Night Charm Town, si Hansen ay nakahiga sa isang sofa. Hawak niya si Cher nang walang pakialam sa ilalim ng isang braso, at iniikot niya ang isang baso ng alak gamit ang kanyang isa pang kamay. Tinignan niya si Bailing Shuang at sinabi, Sister Ten, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang gusto mo. Napaka-generous mo sa akin ngayong gabi. Tiyak na hindi ito isang pagkakataon lamang para mag-hangout tayo. Ang mga pagsusulit para sa mga anak ng hari ay malapit nang dumating. Ano ang plano mong gawin tungkol sa mga ito, Brother 16? Tanong ni Bailing Shuang na may ngiti. Uminom si Hansen ng alak at pinisil ang puwit ni Cher na may ngiti. Ano ang magagawa ko? Isang first-tier king lang ako, at ang mga kalahating Diyos na anak ng hari ay makikipagkompetensya. Kahit na ang ilang mga Diyos ay makikilahok. Anong tsansa ang mayroon ako? Mukhang gusto ni Bailing Shuang na iikot ang kanyang mga mata, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabi, marahil hindi. Ang mga pagsusulit ay isang bagay na itinatag ni Ama upang masuri ang ating pag-unlad. Hindi natin kailangang maging numero 1. Kailangan lang nating magpakita ng magandang performance upang mapahanga si Ama. Kung gagawin natin iyon, gagantimpalaan tayo. Matapos mag-post, sinabi ni Bailing Shuang, nasaksihan ko ang iyong kamakailang pag-unlad gamit ang aking sariling mga mata, Brother 16. Kung magpapakita ka ng ganoon ding performance sa pagsusulit, mapapansin ka ni Ama. Gagantimpalaan ka ng husto. Hindi ko sa tingin ganoon, sabi ni Hansen na may hindi komportableng pakiramdam.
Tinignan ni Bailing Shuang si Hansen ng ilang sandali at sinabi, kung ayaw mo talagang makuha ang unang pwesto sa mga pagsusulit, may paraan ako kung saan makakakita tayo ng pera. Interesado ka bang makinig pa? Kulang ako sa halos lahat ng bagay. Kulang din ako sa pera. Pakisabi sa akin, Sister Ten. Biglang naging mas alerto si Hansen, at isinaalang-alang niya si Bailing Shuang ng may interes. Ngumiti siya at sinabi, alam mo na sa pagsusulit, mayroong isang gawain na nagpapadala sa iyo sa Bone Mountain. Ang Bone Mountain ay napakasama para sa mga ordinaryong anak ng hari. Bukod kina Brother 4 at Sister 3, na mga Diyos, ang anumang ibang anak ng hari na pupunta roon ay maaaring mabaigo. Kahit na ang Crown Prince. Ngunit Brother 16, ikaw ay iba. Mayroon kang proteksyon ng King SA. Tiyak na maaari mong maabot ang tuktok ng Bone Mountain. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung ano ang habol mo? Sumimangot si Hansen. Tutulungan mo akong makarating sa tuktok ng Bone Mountain at bibigyan kita ng anumang gusto mo. Nawala ang ngiti ni Bailing Shuang at mukhang seryoso siya. Kabanata 2367. Habang umaalis siya sa Night Charm Town, nagsimulang mag-isip si Hansen tungkol sa pagsusulit. Sinusukat ng pagsusulit ang kapangyarihan ng mga anak ng hari. Ang ilan sa mga pagsubok ay hahatol sa potensyal na pamumuno ng mga anak ng hari at sa kanilang pinagsamang kapangyarihan kapag inilagay sa mga grupo. Pinayagan ng kanilang mga gwardya na sumama sa kanila. Ngunit ang ibang mga pagsubok ay nakatuon sa individual na kapangyarihan ng mga anak ng hari. Ang mga anak ng hari lamang ang maaaring lumahok doon. Ang isa sa mga aktibidad, halimbawa, ay nagsasangkot ng pag-akyat sa Bone Mountain at pag-abot sa tuktok nito. Ang Bone Mountain ay isa sa 3 sikat na bundok sa King's Kingdom. Hindi ito kasing panganib ng Extreme Mountain, ngunit hindi ibig sabihin na ang pag-abot sa tuktok nito ay madali. Ang mga dalesdes nito ay medyo mapanganib. Ang pag-akyat sa Bone Mountain ay isang pagsubok na nagpapakita ng kapangyarihan, katapangan, at tibay. Ang bundok ay karaniwang tinatawag na Rotbone Mountain. Ang kapaligiran ay lubhang nakakalason, at kapag ang mga tao ay masyadong matigas ang ulo na iwanan ang kanilang mga pagtatangka na umakyat sa bundok, ang lason ay kakainin sila hanggang sa mawala ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga mapagmataas na bungo na lamang ang natitira. Hindi pa napupuntahan ni Hansen ang Rotbone Mountain noon, kaya hindi niya sigurado kung anong uri ng kapangyarihan ang kakaharapin niya. Alam niya na maaari nitong sirain ang katapangan at tibay, at mapababa ang mga mapagmataas na nilalang. Ngunit binanggit ni Bailing Shuang na kung ang mga anak ng hari ay may King Sao o Ju, tiyak na magkakaroon sila ng mas mataas na tsansa na maabot ang tuktok. Si Hansen ay nakatanggap ng maraming proteksyon ng King Sa, kabilang ang Ao at Ju. Ang tsansa na maabot niya ang tuktok ng Rotbone Mountain ay mataas, kaya handa si Bailing Shuang na magbayad ng mataas na presyo para sa kanyang tulong. Gusto ni Bailing Shuang na pumunta sa tuktok ng Rotbone Mountain, hindi para sa mga papuri ni Haring Bai, kundi para sa mga benepisyong maibibigay ng Rotbone Mountain. Ang mga gantimpalang iyon ay makuha lamang sa pamamagitan ng pag-abot sa tuktok ng lugar na iyon. Tungkol sa eksaktong kalikasan ng kanyang inaasahang makuha, hindi nagpaliwanag si Bailing Shuang at hindi nagtanong si Hansen. Ano ang nasa tuktok ng Rotbone Mountain? Habang nagtataka si Hansen tungkol dito, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Tinignan niya ang tumatawag sa kanya at napansin na ito ay nakalista bilang unknown. Nagkunwari siyang si Bai Yi, ngunit pinanatili niya ang kanyang lumang numero ng telepono. Nag-ingat siyang huwag makipag-ugnayan sa sinuman sa Planet Eclipse kung sakaling suriin ng Extreme King ang mga tawag at makakita ng isang bagay. Ngayon, bigla, isang kakaibang numero ang tumatawag sa kanya na nakakalito. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin niya ang tawag. Mako-curious siya. Isang magandang babae na may mahaba, itim na buhok ang lumitaw sa kanyang screen. Ang mukha niya ay mukhang banal, at ang kanyang esmeralda na mga mata ay nakakaakit. Maliit ang kanyang mga suso, ngunit ang lahat ng iba pa ay mahusay. Tinignan ni Hansen ang babae sa video. Hindi siya ang pinakamagandang babaeng nakita niya, ngunit i-rate niya ito sa isang magandang 9 sa 10 puntos. Gayunpaman, hindi niya naalala na nakita na niya ito noon. Sino ka? Tinignan ni Hansen ang babae, at napansin niya ang kanyang reserbadong ekspresyon. Habang mas matagal siyang tumingin dito, lalong pamilyar ang hitsura nito. Hindi lang niya maalala kung saan sila nagkita. Ako si Ning Yu. Maaari ba tayong mag-usap? Ang boses ng babae ay napakalinaw, ngunit ang kanyang mga salita ay nagulat kay Hansen. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nanlaki ang kanyang bibig.
Hindi mailagay ni Hansen ang kanyang pakiramdam ng pamilyar sa babae. Ngunit ang pagdinig sa pangalang Ningyo ay nagparamdam sa kanya na parang na-taste siya. Ngayon alam na niya kung saan nanggaling ang pamilyar na pakiramdam na iyon. Bukod sa pagkakaroon ng babaeng katawan, ang babae ay lumitaw at kumilos na parang Ningyo. Kung hindi dahil sa Esmeralda na mga mata na nakakuha ng kanyang atensyon, malamang na nahulaan ni Hansen kung sino ito kalaunan. Kahit na gayon, si Hansen ay nanatiling walang salita. Teka lang, tatawagan kita ulit. Tinapos ni Hansen ang tawag at pumunta sa kanyang computer. Nag-login siya at tinawagan muli ang numero. Tumunog ang tawag at ang imahe ng magandang babaeng iyon ay lumitaw sa computer ni Hansen. Ano iyon? Pinigilan ni Hansen ang kanyang pagtawa. Hindi niya naisip na may makakapagkunwari bilang Ningyo. Si Ningyo ay isang napaka-espesyal na tao, kaya ang pagkukunwari bilang siya ay magiging mahirap. Ngunit kahit na may gumawa ng pagsisikap na magnakaw ng pagkakakilanlan ng ibang tao, bakit pipiliin nila si Ningyo? Hindi siya sikat o mahalaga sa Geno Universe, kaya ano ang punto? Bukod pa rito, kahit na mayroong pakinabang na makukuha, walang makakapagpapalit ng isang babae bilang Ningyo. Masyado na ito. Nang makita si Hansen na sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa, kumislap ang mga mata ni Ningyo. Sa isang walang emosyong tono, sinimulan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Si Ningyo ay nahuli ng impyerno, at napilitan siyang maging alipin sa isang lihim na xenogenic na espasyo ng impyerno. Habang nakakulong siya, isang kakaibang babae ang lumitaw mula sa isang itim na bato. Pinatay niya ang lahat ng impyerno at ang mga alipin ng walang diskriminasyon. Nakuha ni Ningyo ang isang maliit na berdeng espada sa gitna ng kaguluhan, at ginamit niya ito upang patayin si Haring Impyerno at ang babae mula sa bato. Matapos silang patayin, natuklasan ni Ningyo na sina Haring Impyerno at ang babae ay parehong Diyos na piling, hindi kalahating Diyos gaya ng kanyang inaakala. Nagulat ito kay Ningyo. Hindi niya maintindihan kung paano nagamit ng maliit na berdeng espada ang napakalaking kapangyarihan. Si Ningyo ay may kapangyarihan lamang ng isang marquis. Kahit na may hawak siyang Diyos na sandata, hindi niya dapat kayang patayin ang isang Diyos na xenogenic. Ngunit ang maliit na berdeng espada ay madaling napugutan ang ulo ng dalawang Diyos na xenogenics. Nasugatan na sila, syempre, kaya sulit na isaalang-alang iyon. Ngunit ang kapangyarihan ng maliit na berdeng espada ay nakakagulat pa rin. Sinasabi mong ginamit mo ang berdeng espada upang patayin ang dalawang Diyos na xenogenics? Tinitignan ni Hansen si Ningyo, hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Kahit na gamitin ni Hansen ang Thunder God Spike, hindi niya kayang makapinsala sa mga Diyos na xenogenics. Si Ningyo ay isang marquis lamang. Ang gawa na kanyang nagawa gamit ang maliit na berdeng espada ay medyo hindi kapanipaniwala. Oo, at nakatanggap ako ng isang Diyos na beast soul, hinugot ni Ningyo ang maliit na berdeng espada. Iyon ay isang Diyos na beast soul. Nanalo ka ng malaki. Matapos mawala ang pagkabigla ni Hansen, sinuri niya ang maliit na espada ni Ningyo. Ang talam ay dalawang daliri ang lapad. Ito ay isang nakakaintriga na kulay ng maitim na berde, ngunit bukod sa kulay, walang anumang espesyal sa espada. Walang mga ukit sa talam, at wala man lang itong kaluban. Mas gugustuhin kung hindi ko ito nakuha, malungkot na sabi ni Ningyo. Inikat niya ang berdeng espada upang ipakita ang kabilang panig nito kay Hansen. Mayroong berdeng marka dito, na parang may likido ang dumikit sa ibabaw nito. Ano iyon? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Hindi ito mawawala. Nagpos si Ningyo at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsabi, matapos kong patayin ang dalawang Diyos, ang kanilang mga katawan ay naging likido, pagkatapos ay nawala. Wala nang natira, kahit na isang xenogenic gene. Nang marinig ito ni Hansen, kumunot ang kanyang mga kilay, at biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa mga Diyos na xenogenics, ang kanilang buong katawan ay ang kanilang mga xenogenic genes. Ang pagtunaw ng isa ay hindi dapat posible. Kailangang may kaugnayan ito sa berdeng espada. Umalis ako sa xenogenic na espasyo. Nang unang matulog ako, nagising akong ganito ang itsura. Bamantong hininga si Ningyo. Ikaw? Nawala ba ang? Hindi alam ni Hansen kung ano ang gagawin. Hindi, ang pagkalalaki ko ay nandito pa rin. Ngunit ang ilang bahagi ko ay mukhang pambabae. Isang kalamnan sa pisngi ni Ningyo ang kumirot. Kabanata 2368. Umiubo si Hansen ng medyo awkward para mapuno ang katahimikan. Sinubukan mo na bang gamitin ang iyong maliit na espada para ayusin ang sitwasyon?
Biglang napagtanto ni Hansen na pinag-uusapan niya ang maliit na espada ni Ningyo at mabilis niyang iniling ang kanyang ulo upang maalis ang pag-iisip na iyon. Tinignan siya ni Ningyo ng kakaiba at sinabi, sinubukan ko na ang lahat. Sinubukan kong sirain ito at itapon. Sinubukan ko ring ibenta ito. Ano man ang gawin ko, ang katawan ko ay nananatiling ganito. At tuwing natutulog ako, ang bagay na iyon ay nakahiga sa aking dibdib kapag nagigising ako. Mukhang ito ay isang masamang espada, ano ang gagawin mo? Alam ni Hansen na si Ningyo ay isang napakadesididong tao. Hindi niya sana kinontak si Hansen para lang magbahagi ng mga walang kwentang chismis. Ang maliit na berdeng espada ay nagmula sa isang minahan sa isang xenogenic na espasyo. Kaya, bumalik ako roon at hinanap ang lugar ni Haring Impyerno. Wala akong masyadong nahanap. Habang ang minahan ay halos isang dead end, nakakita ako ng isang kawili-wiling bagay. Ang impyerno ay nasa ilalim ng kontrol ng isa pang lahi, at ang master race na ito ay binigyan sila ng trabaho na pamahalaan ang mga operasyon sa pagmimina. Ang pagtatayo ng mga palasyo at estatwa ay isang pantikip lamang, ang tunay nilang layunin ay ang makarating sa kung ano ang nasa ilalim ng mga minahan. Matapos mag-post, nagpatuloy si Ningyu sa pagsabi, upang malaman ang berdeng espada na ito, kailangan nating simulan sa minahan. Mas maganda kung iiwan mo muna ang xenogeneic na espasyo, sabi ni Hansen. Nasa isang planeta ako na pag-aari ng 1,000 treasures. Bago ako umalis, binura ko ang lahat ng bakas ng aking presensya doon, sabi ni Ningyu. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Natuklasan ko lamang na isang master race ang kumokontrol sa impyerno sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng impormasyong kaya kong mahanap. Walang ebidensya upang suportahan ito. Umiling si Ningyu. Tumahimik si Hansen sandali. Bigyan mo ako ng kaunting oras. May problema ako ngayon, at hindi pa ako makaalis sa Extreme King. Kung hihintayin mo ako, makakahanap ako ng paraan upang makipag-ugnayan sa iyo kapag nakalabas na ako rito. Okay. Hindi masyadong nagsalita si Ningyu pagkatapos noon. Nagayos pa sila ng ilang detalye at pagkatapos ay nag-hang up. Ang mukha ni Hansen ay kumikislap. Gusto niyang tumawa, ngunit hindi niya magawa. Sa kabutihang palad, si Ningyo ay isang kalmadong lalaki na tinatanggap ang mga malas na pangyayari. Kung ang parehong bagay ay nangyari kay Hansen, mapapabaliw sana siya. Inilabas ni Hansen ang isang galaxy map na pag-aari ng Extreme King at hinanap ang xenogenic na espasyo na binanggit ni Ningyu. Hindi ito nakalista. Hinanap din niya ang system kung saan dapat nakatira ang xenogenic na espasyo. Ang system ay pag-aari ng isang maliit na lahi sa ilalim ng awtoridad ng Sky Palace. Ang lahi ay napakaliit kaya halos hindi sila kilala. Mukhang wala itong kinalaman sa maliit na lahing ito. Malinaw na hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa xenogenic na espasyong iyon. Pagkatapos ay naisip ni Hansen sa sarili, ang impyerno at ang paksayon sa likod nito ay napakalihim. Hindi ito maaaring maging teritoryo nila. Marahil hindi sila kaalyado ng Sky Palace, at iyon ang dahilan kung bakit nila pinatakbo ang minahan na ito ng lihim. Kung nag-aalangan silang muling pumasok sa xenogenic na espasyong iyon, si Ningyo at ako ay maaaring magkaroon ng tsansa. Habang isinasaalang-alang niya ang kanyang mga opsyon, nagsimulang sumakit ang ulo ni Hansen. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang kanyang kawalan ng kakayahang umalis sa Extreme King. Hindi siya hahayaang makaalis ni Miss Mirror. Ang limitadong kapangyarihan ni Hansen ay isang problema. Ang mga Diyos na xenogeneics ay maaaring mahukay mula sa lupa sa lugar na iyon, at wala siyang sapat na kapangyarihan upang harapin ang isa kung matuklasan nila ito. Kung gusto niyang pumunta roon, kailangan niyang isama ang maliit na pulang ibon. Kung hindi, ang mga bagay ay maaaring maging kakilakilabot kung makakita sila ng isa pang piling. Kung makakaakit siya ng isang kakilakilabot na bagay tulad ng kay Ningyu, nagtaka si Hansen kung ano ang maaaring mangyari. Ang mga simpleng pag-iisip na kanyang naisip ay sapat na upang bigyan siya ng panginginig. Ang kanyang bungo ay parang manhid. Gayunpaman, si Ningyu ay hindi ang uri ng taong nagmamadali sa isang bagay. Magiging maayos siya sa paghihintay. Dapat ko talagang ito ng aking kasalukuyang sitwasyon bago gumawa ng anumang iba pa. Sumimangot si Hansen habang iniisip ito. Siya at si Lan Haishin ay nagayos ng oras upang magkita. Gusto niyang makita ang relic na sinabi nito. Kung kaya niyang makuha ito, maaari itong magbigay ng isang malaking tulong para sa kanyang kapangyarihan. Kahit na makuha ito ni Lan Haishin, siya ay asawa ni Bai Yi. Si Hansen ang tutulong sa kanya sa relic, kaya tiyak na makakakuha siya ng isang bagay mula sa deal.
Nagpasya si Hansen na ang pagsama kay Lan Haixin at sa iba pa ay hindi isang masamang ideya, kaya hindi siya nababahala sa pagiging kinaladkad. Sa katunayan, nakaramdam siya ng pagkamausisa. Mayroon siyang kaunting oras bago nila puntahan ang relic. Sa halip na pumunta sa King's Garden sa araw na iyon, pinag-aralan niya ang mga sekreto ng Dangshan Sutra sa bahay. Ang Dangshan Sutra ay naiiba sa ibang mga Gino arts. Kahit na tumaas ang kanyang antas, kailangan pa rin niyang maunawaan kung paano gamitin ang kanyang umuunlad na mga kapangyarihan. Hindi ito mga kasanayan na magagamit niya kaagad. Si Hansen ay halos walang alam tungkol sa elemental body ng Dangshan Sutra. Katulad ito ng Dangshan Aura, ngunit masasabi niya na may ilang mahahalagang pagkakaiba. Kailangan na ngayong malaman ni Hansen kung ano talaga ito. Gumugol din siya ng ilang oras sa pag-aaral ng Move Mountain Sea Conch Beast Soul, na nakita niyang medyo kawili-wili. Ang bugaw na liwanag na inilabas nito ay kamangha-manghang, ngunit nang ito ay ihagis sa mga nilalang, wala itong direktang epekto. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsisiyasat, nakakita si Hansen ng isang bagay. Naunawaan niya ang tunay na paraan upang magamit ang Move Mountain King area. Sa labas ng palasyo ng Underwater Town, ang mga maharlikang siren ay nagtipon. Marami sila, marahil 200 sa lahat. Mayroong 5 King Class Sirens at isa na kalahating Diyos. Si Lan Haixin ay King Class. Ang mga labi ng lahi ng Siren ay hindi masyadong masama, ngunit hindi sila gagana para kay Hansen. Sinusunod lamang nila ang mga utos ni Lan Haixin. Si Bai ang huling henerasyon ng dugo ng birhen, at siya ang asawa ni Lan Haixin. Ngunit pagdating sa mga Siren na iyon, wala siya. Kung si Hansen ay hindi gumawa ng isang kahangahangang pag-unlad sa mga nakaraang panahon, titingnan pa rin nila siya ng may paghamak. Dinala ni Lan Haixin si Bauer sa unahan ng linya. Nang makita sina Hansen at ang dugong kirin na papalapit, mukhang natakot si Bauer. Nagtago siya sa likod ni Lan Haixin at hinayla ang kanyang damit. Huwag kang matakot, nandito si ate. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman, pakalmang sabi ni Lan Haixin, yumuko upang yakapin si Bauer. Isang napaka-talented na aktres, talagang sayang na hindi siya nagkaroon ng karera sa pag-arte. Gusto nang umiyak ni Hansen sa tanawin. Masyadong magaling si Bauer. Kung hindi niya kilala ang tunay na Bauer, mapanlalako sana siya ng lubusan. Malamig na tumawa si Hansen at tinignan si Bauer. Huwag mong kalimutan na anak ko siya. Pinapaalalahanan kita. Huwag mong gagalawin si Bauer. Hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng aking galit. Nang makita na si Bauer ay nagkukunwaring natatakot pa rin at nagtatago sa likod niya, tinitigan ni Lan Haixin si Hansen at sinabi, okay. Ngunit hindi mo siya dadalhin. Hindi siya isa sa mga siren. Tinignan ni Hansen si Bauer at dinilaan ang kanyang mga labi. Pupunta na tayo. Hindi natin siya maaaring iwanan dito. Huwag kang mag-alala, hindi niya tayo maapektuhan. Hinayla ni Lan Haixin si Bauer pasulong at hindi pinansin si Hansen. Sumanghap si Hansen at sumakay sa likod nito sa dugong kirin. Ang mga siren ay nakapila sa likuran, lahat sila ay mukhang excited. Inaasahan nila ang susunod na mangyayari. Prinsipe, pwede bang manatili ako sa likuran? Tumayo si Lily sa likod ni Hansen at tahimik na humingi ng pahintulot. Ayaw mong sumama. Tinignan ni Hansen si Lily ng kakaiba. Nagsimulang sumagot si Lily, ngunit bigla, isang matandang babaeng siren sa tabi ni Lan Haixin ang sumitsit. Ito ay isang malaking araw para sa mga siren, at kailangan nating lahat na pumunta. Maliban na lang kung hindi ka isa sa amin. Nagulat si Lily, at defensively niyang niyakap ang kanyang sariling katawan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at walang sinabi. Kabanata 2369. Kumunat ang noo ni Hansen, at mukhang nalulungkot si Lily. Pagkatapos ay may naisip siya. Si Hansen ay nakasakay sa dugong kirin, dahan-dahang sumusunod sa likod ni Lan Haixin. Kumilos siya na parang wala siyang pakialam, ngunit ang totoo, hindi niya alam kung saan naroon ang relic. Maingat siyang nanatili sa likod ni Lan Haixin kung saan hindi niya kailangang pangunahan ang grupo. Ang nakakalito kay Hansen ay ang matandang babaeng siren sa unahan ay hindi sila ginagabayan palayo sa Planet Water Zone. Papunta talaga sila sa mas malalim na bahagi ng dagat. Ang kayamanan ba ng siren ay narito sa planeta? Kung ang kayamanan ay narito, bakit hindi na lang nila kinuha ito? Nag-isip si Hansen ng isang minuto at biglang napagtanto, marahil sina Lan Haixin at ang iba pa ay wala sa pag-aari ng relic. Marahil ay hindi nila ito dinala, ang relic ay maaaring narito na sa Planet Water Zone nang dumating sila rito. Nag-isip pa si Hansen, at isinaalang-alang niya ang maraming detalye.
Naisip niya sa sarili, kung iyon ang nangyayari, dapat ay iningatan ng ina ni Bai ang relic. Kung gayon, bakit hindi binigay ng ina ni Bai ang relic sa kanyang anak? Batay sa mga galit na journal entry sa computer ni Bai, wala siyang ideya kung saan naroon ang relic. Ngunit si Lan Haixin ay mayroon. Ang buong sitwasyong ito ay walang katuturan. Nag-isip pa si Hansen, ngunit hindi siya nakakita ng makatwirang paliwanag para dito. Kalaunan ay napagod siya sa walang kabuluhang pag-iisip, kaya nagpa siyang sumama sa Agos at tingnan kung saan siya dadalhin ng kanyang kapalaran. Gusto niyang kunin ang relic para sa kanyang sarili, ngunit ayos lang kung hindi niya magawa. Hindi naman sa kanya iyon, pagkatapos ng lahat. Kasunod ng patnubay ng matandang babaeng siren, si Hansen at ang iba pa ay huminto malapit sa isang bundok sa ilalim ng dagat. Kumunat ang noo ni Hansen at tumingin sa paligid. Sobrang pamilyar siya sa underwater mountain na ito. Noong huling nandito siya, hinahabol niya ang Move Mountain Sea Conch. Sa katunayan, dito niya pinatay ang parehong Move Mountain Sea Conch at ang Crystal God Conch. Ngunit si Hansen ay nasa kaliwang bahagi ng bundok noon. Ngayon, nasa kanang bahagi siya ng bundok. Ang Crystal God Conch ay hindi maaaring may kaugnayan sa relic na ito, tiyak, naisip ni Hansen. Nakaramdam siya ng kakaibang nangyayari. Pinatay ni Bai ang lahat ng high-class synergeneics ng Planet Water Zone. Ang underwater mountain na ito ay may dalawang hari at isang Diyos. Iyon ay talagang kakaiba. Ginang, ayos lang po. Naglakad ang matandang babaeng siren sa harap ng isang bangin at yumuko kay Lan Haixin. Tumango si Lan Haixin at ibinigay si Bauer sa babaeng siren guard. Pagkatapos ay naglakad siya sa harap ng bundok at tinanggal ang kwintas sa kanyang leeg. Ang kwintas ay simple, isang pulang kadena na pinalamutian ng isang asul na bato na pendant. Hindi ito kumikinang na parang hiyas, kaya hindi ito mukhang isang espesyal na bagay. Kung hindi ito inilabas ni Lan Haixin ngayon, hindi malalaman ni Hansen na mahalaga ito. Lalampasan niya ito kung ito ay nakakalat sa tabi ng daan. Masyadong ordinaryo ang hitsura nito upang maakit man lang ang mata. Mayroong isang maliit na tatsulok na butas sa gilid ng bundok at ipinasok ni Lan Haixin ang asul na bato doon. Ang bato ay perpektong umakop sa maliit na butas. Pagkatapos, isang malakas na ingay ang nagmula sa loob ng bundok. Ang buong underwater mountain ay gumalaw na nagpapakita ng isang madilim na daan sa ilalim. Ang mga hagdan ay humantong pababa, ngunit nang subukan ni Hansen na tumingin sa mga ito, nakakita lamang siya ng kadiliman. Ang tubig dagat ay pinaghiwalay din ng isang nakatagong puwersa. Ang daan ay tuyo. Ang matandang babaeng siren ay dahan-daang nagtungo pababa sa hagdanan, at dinala ni Lan Haixin sina Bauer at ang ibang siren kasama niya. Kumunat ang noo ni Hansen at sumunod kay Lan Haixin. Tumingin siya sa paligid ng may pagdududa, nakakaramdam ng pagkabalisa sa isang bagay na hindi nakikita. Hindi niya masabi kung ano ang nagpaparamdam sa kanya ng hindi mapakali. Ngunit ang mga kutob ni Hansen ay maaasahan. Bukod sa kanyang mga hula kung makakatanggap siya ng beast soul o hindi, ang kanyang ibang mga damdamin ay medyo tumpak. Kung si Hansen ay nakakaramdam ng ganitong pagka hindi mapakali, dapat mayroong panganib na nagkukubli sa lugar na iyon. Ngunit hindi pa niya maamoy ang anumang presensya na hindi dapat naroon. Ang mga hagdan ay pababa ng pababa na parang hindi ito matatapos. Ang mga tao ay kumikinang na parang banal na mga ilaw sa dilim, ngunit ang kanilang mga ilaw ay nag-iilaw lamang ng isang maliit na bahagi ng lugar sa paligid nila. At ang kanilang mga ilaw ay hindi tumatagos ng malayo sa ibaba. Tinignan ni Hansen ang madilim na hagdan, at pakiramdam niya ay parang naglalakad siya sa impyernong bibig ng isang kakilakilabot na halimaw. Natakot si Lily, at tumayo siya ng malapit hanggat maaari sa dugong kirin. Halos yakapin na niya ang mga binti ni Hansen. Karaniwan siyang natatakot sa dugong kirin at nanatili siyang malayo hanggat maaari dito. Malinaw na ang kadiliman ay mas nakakatakot sa kanya. Ang kanyang desisyon na manatili ng malapit kay Hansen at sa dugong kirin ay nagpakita kung gaano siya talaga natatakot. Sa ibang mga pangyayari, inaliw na sana siya ni Hansen. Ngunit nagkunwari siyang si Bai. Si Bai ay hindi isang lalaking nagpapakita ng awa at pagmamalasakit sa iba, kaya nagkunwari siyang parang walang nakikita. Tahimik na gumalaw ang grupo. Hindi sigurado si Hansen kung gaano nakatagal silang naglalakbay, ngunit naisip niya na ito ay hindi bababa sa 8 oras bago sila nakakita ng liwanag sa unahan sa dilim. Malapit na tayo. Mukhang masaya ang matandang babaeng siren, at medyo bumilis ang kanyang paglakad. Lalong lumiwanag ang liwanag. Matapos maglakad ng isa pang kalahating oras, nakita ni Hansen kung ano ang naliligo sa liwanag. At ang nakita niya ay nagulat sa kanya.
Ito ay isang kristal na palasyo na parang nanggaling mismo sa isang alamat. Ang buong palasyo ay naliligo sa banal na liwanag at mahiwagang mga ulap. Para itong isang bagay mula sa isang panaginip. Nang makalapit sina Hansen at ang iba pa, nakita nila na ang gate ng kristal na palasyo ay may karatula sa itaas nito. Talagang nakasulat doon ang Crystal Palace. Nang makita ang Crystal Palace, nakaramdam si Hansen ng pagkabalisa. Tumalon ang kanyang puso. Ang Crystal Palace ay ganap na transparent na parang gawa ito sa walang kamali-mali na mga kristal. Dapat ay nakikita niya ito ng diretso, ngunit ang mga ulap at kakaibang kislap ng bahagharing liwanag ay nakasabit sa loob ng Crystal Palace. Imposibleng makita kung ano ang nasa loob ng palasyo. Ang bahagharing liwanag ay hindi inaasahan ni Hansen. Para ito sa bahaghari ng Crystal God Conch. Ang kristal ng Crystal Palace ay parang material na bumubuo sa kabibe ng Crystal God Conch. Isang pagkataon lang ba ito? Nagtaka si Hansen, ngunit nagduda siya na ganoon. Ngayon ay nag-alinlangan si Hansen na magpatuloy. Kung ang Crystal God Conch ay isang Xenogeneic mula sa Crystal Palace, posible na may isa pang Diyos na Xenogeneic din sa loob. Sinulyapan ni Hansen sina Bauer at ang maliit na pulang ibon sa balikat ni Bauer. Hindi sila mukhang nababahala sa lugar, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. Habang nag-iisip si Hansen, ang grupo ay dumating sa harap ng gate ng Crystal Palace. At doon, tinignan ni Lan Haixin si Hansen. Ikaw na. Nagulat si Hansen. Hindi niya alam ang ibig sabihin ni Lan Haixin, ngunit hindi niya maipakita ang kanyang pagkalito. Kaya, patuloy na tinitignan ni Hansen ang gate ng Crystal Palace, nagkukunwaring naliligaw sa pag-iisip. Nandito ka na. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang iyong ina? Kung hindi niya itinakda ang gate ng Crystal Palace na mabuksan lamang sa iyong dugo, hindi ko sana tinanggap ang kanyang kahilingan. Malamig na tinignan ni Lan Haixin si Hansen. Ngayon na alam mo na kung saan naroon ang Crystal Palace, susubukan mo bang umatras sa ating kasunduan? Kabanata 2370. Ang relic ay iniwan ng ina ni Bai Yi. Bakit hindi niya ito ibinigay kay Bai Yi? Hindi niya sinabi kay Bai Yi ang lokasyon nito, ngunit ibinigay niya ito sa isang outsider na tulad ni Lan Haixin. Ang ina ba ni Bai Yi ay isang patriota na nagpapahalaga sa kabutihan ng mga siren higit sa lahat. Naisip ni Hansen na may mali sa sitwasyong ito. Tinignan ng matandang babaeng siren si Hansen na nagyayelo sa kinatatayuan. Hindi pinansin ang sinabi ni Lan Haixin, sumigaw siya ng mas bastos na tono, Prinsipe ko, ni ang iyong dugo ni ang dugo ng banal na birhen ay hindi dalisay. Kahit na alam mo kung saan naroon ang relic, nang walang dugo ng banal na birhen, hindi mo magagawang buhayin ang relic. Iningatan ng huling banal na birhen ang relic mula sa iyo dahil sa iyong katigasan ng ulo. Nag-alala siya na masasaktan mo ang iyong sarili dito. Malamig na umungol si Hansen at sinabi, paano ko naman malalaman kung ayaw niya naman akong bigyan ng relic? Naiinis si Lan Haixin. May pagdududa ka sa iyong sariling ina. Nakakahiya na ikaw ang kanyang anak. Naawa ako sa kanya, nagsisikap na palakihin ka. Sabi ng matandang babaeng siren, Prinsipe ko, masyado kang nag-aalala. Kung ayaw ng huling banal na birhen na makuha mo ang relic, bakit niya pinrogram ang Crystal Palace na mga ilangan ng iyong dugo upang mabuksan? Nag-alala siya na magmadali kang kunin ang relic, pumunta rito ng mag-isa, at masaktan dito. Ngayon, makuha mo na ang relic kasama ang banal na birhen na si Lan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng inyong dalawang dugo, dapat mong ma-activate ang relic. Walang panganib sa ganoong paraan. Ito ang gusto ng huling banal na birhen. Paggamit ulit ng dugo, hindi talaga ako si Bai Yi. Mabubuksan ba ng aking dugo ang Crystal Palace? Nakaramdam ng pagkadismaya si Hansen, at pagkatapos ay naisip niya sa sarili, marahil ang programming ng Crystal Palace ay nakatuon sa original Water King body. Susubukan ko ito, kahit papaano. Kung hindi iyon gumana, sasabihin ko sa kanila na hindi ko pa lubos na nasakop ang katawan ni Han Senador, at mayroon pa akong ilang jeans na susupilan. Sasabihin ko sa kanila na babalik ako sa ibang oras para subukan. Kailangan kong antayin ito hanggat maaari. Nang makaisip si Hansen ng plano, naglakad siya patungo sa pinto ng Crystal Palace. Ang purple eye butterfly ng kanyang kanang mata ay mabilis na umiikot habang sinusuri niya ang kristal na pinto sa harap niya. Ang kristal na pinto ay 10 metro ang taas, at mukhang napakalakas. Mayroong malabong halo sa paligid nito, at puno ito ng mga kulay ng bahaghari. Mukhang medyo mahiwaga. Isang double door ito, at ang bawat panig ay may larawan ng isang babaeng siren. Ang palasyong ito ay malinaw na iniwan ng mga siren dahil ang mga estilo ay napaka-natatangi.
Alam ni Hansen na hindi niya lang basta-basta ilalaglag ang dugo sa pinto at aasahan na ito ay bubukas. Dapat mayroong isang uri ng sistema na kasangkot at iyon ang hinahanap ni Hansen. Sa tulong ng kanyang Purple Eye Butterfly, nakakita si Hansen ng isang espesyal na lugar sa pinto. Ang magkabilang panig ng pinto ay may ukit ng isang babaeng siren, at ang mga braso ng dalawang babae ay nakatiklop sa isa't isa. Ang apat na kamay ay nagsama-sama upang hawakan ng isang kristal na bote. Ang kristal na bote ay nasa gitna ng pinto. Ang estilo ng kristal na bote ay nagpakunot ng noo kay Hansen dahil ipinaalala nito sa kanya ang mga shade ng salamin ng Crystal God Conch. Ang kristal na bote ay parang isang ukit. Sa gitna ng bote ay isang maliit na butas. Kung hindi siya nag-iingat, hindi niya ito mapapansin. Ngunit gamit ang kanyang Purple Eye Butterfly, nakita ni Hansen kung paano ginawa ang bote. Naglakad si Hansen sa harap ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay sa ukit ng kristal na bote, at habang papalapit siya, ginamit niya ang original Water King body upang gawing tubig ang kanyang kamay. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang butas, at ang ilang tubig ay humiwalay sa kanyang mga daliri upang tumulong dito. Pagkatapos ay binawi ni Hansen ang kanyang kamay at umatras ng isang hakbang. Pinanood niya ang pinto ng Crystal Palace. Mula sa reaksyon na ibinigay ni Lan Haishin at ng iba pa, alam ni Hansen na tama ang ginawa niya. Ngunit nag-iingat pa rin siya. Isinaalang-alang niya kung ano ang sasabihin niya kung hindi niya mabuksan ang pinto ng Crystal Palace. Ka-cha-cha. Habang mabilis na naghahanda si Hansen ng paliwanag, ang pinto ng Crystal Palace ay nagbigay ng isang matalas na ingay. Nahati ito sa dalawa at bumukas papasok. Si Lan Haishin at ang ibang mga sirens ay malapad na ngumiti, tuwang-tuwa. Si Hansen ay palihim na nagulat. Nabuksan ko ito. Si Hansen ay umaasa talaga na ang kanyang pagtatangka na buksan ito ay mabibigo. Ang tagumpay ay nangangahulugan na ang kanyang mga pagkabalisa ay mananatili pa rin. Habang papalapit siya sa Crystal Palace, lalong nababagabag ang kanyang pakiramdam. Bumukas ang pinto na nagpapakita ng lahat ng nasa loob ng Crystal Palace. Nasa likod ng malaking pinto ay isang gintong bulwagan na gawa rin sa kristal. Sa dulo ng bulwagan ay isang altar. Isang maliit na kristal na bote ang nakatayo sa plataporma ng altar. Isang bagay na mukhang bahaghari ang umiikot ng malabo sa loob nito. Ang tanawin ay medyo mahiwaga. Si Lan Haishin at ang iba pa ay gustong-gustong makapasok sa bulwagan. Nag-alinlangan si Hansen sandali, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang pumasok kasama nila. Gamit ang maliit na pulang ibon, siya at si Bauer ay dapat naligtas. Natakot si Lily, at nanatili siya sa tabi ni Hansen. Dahan-dahang naglakad si Hansen, at patuloy niyang pinagmamasdan sina Lan Haishin at ang iba pa. Wala pa silang nakikitang panganib. Ang buong bulwagan ay napakapayapa. Sina Lan Haishin at ang iba pa ay nakatayo sa harap ng altar. Tinitignan ng matandang babaeng siren ang maliit na bote sa plataporma nito nang bigla niyang sabihin, oo, oo. Ito ang ating relic, ang siren bottle, ang ating lahi ay muling babangon mula sa abo. Pagkatapos noon, ang kanyang excitement ay naging pag-iyak. Puno ng luha, paulit-ulit siyang yumuko sa harap ng bote. Ang lahat ng siren ay nagsimulang yumuko, ginagaya ang matandang babaeng siren. Kahit si Lan Haishin ay yumuko sa harap ng siren bottle. Si Hansen ay wala sa mood na lumahok. Umupo lang siya sa ibabaw ng dugong kirin at tinitigan ang bote. Ang bote ay nasa laki ng kamay ng isang lalaki. Ang bote ay napakataas, at dalawang pakpak ng salamin ang sumulpot mula sa mga gilid nito. Ang dalawang pakpak ng bote ay may mga mukha ng mga babaeng siren. Ang bote ay maliit, ngunit ang gawa ay napakadelikado. Ang dalawang babaeng siren ay halos buhay, na parang totoong mga tao ang nakangiti dito. Ang bote ay maganda, na may halos sa paligid nito at isang bahaghari na kumikinang mula sa loob. Mukhang banal, halos sagrado. Gayunpaman, tuwing tinitignan ni Hansen ang bote, nakakaramdam siya ng takot dito. Bai, ikaw at ako ay makakakuha na ng banal na bote, sabi ni Lan Haishin kay Hansen, ngunit nanatili siyang nakatayo sa harap ng plataporma. Kumunat ang noo ni Hansen. Ang siren bottle ay isang magandang bagay, malinaw. Masasabi sa kanya ng kanyang Purple Eye Butterfly iyon. Hindi masuri ng Purple Eye Butterfly ang bote, kaya dapat itong isang uri ng Diyos na kayamanan. Ngunit ang masamang presensya ng siren bottle ay nagparamdam kay Hansen ng takot. Ayaw niyang ipagsapalaran ang pagkuha nito. Nang makita na si Hansen ay nakatayo pa rin sa likuran, sumimangot si Lan Haishin at sinabi, hindi mo ba lagi nais ang relic na ito? Bakit ka umatras ngayon?
Ngumiti si Hansen at sinabi, "Siyempre gusto ko ang relic na ito, ngunit hindi ko pa ito nakikita noon. Sigurado ka bang ito ang tama?"